Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Ang tanong ay, sino ba ang pinakadakila? Who is the greatest? Yun ang kasi ang pinag-uusapan at pinagtatalunan ng mga alagad habang sila'y nasa daan, no, kasama si Jesus. Sa mundo na ginagalawan po natin sa kasalukuyan ay yung nasa larangan ng sports and competition. Ang bentahe ay sino yung magiging top notcher? Sino ba yung nandun sa taas at magwawagi, magiging champion? Yun ang kikilalanin na pinakadakila. Ang kalakaran sa kasalukuyan nating panahon, doon nasusukat yung sinasabi, tinatawag nating pinakadakila. Pero kakaiba, in the reign of God, sa kaharian ng Diyos, yung title na greatest, the title of greatest belongs to the least, the forgotten, the unimportant. Yung pinakadakila na doon sa maituturing nating nasa laylayan ng lipunan. Yung mga sa tingin ng mundo ay hindi ganong importante yan. Hindi ganong mahalaga yung mga iyan. Hindi dapat pagtuunan ng pansin, ng panahon, ng atensyon. Walang maidudulot sa atin yan. Walang maibabalik yan sa atin . Yan ang sa tingin ng mundo. Kaya maganda yung pagkakataon na si Jesus tumawag ng isang bata. Yung batang, tinawag niya. At sa harapan nito, sabi niya, ito yung dapat tularan, natanggapin at tularan. Bakit? Yung bata, the child who is vulnerable and who needs protection, care, and love. Yan ang sa tingin ng Panginoon at gustong ipaalala ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Hindi pag-uusapan sino ba yung pinakadakila pagdating sa upuan. Kaya yung mga alagad, may tagpo sa buhay ng mga alagad, ay magkapatid na Santiago at Juan, sila yung sa kanan at kaliwa, nag-aagawan na sa pwesto kung saan ang Panginoon nakaluklok. Ako sa kanan, ikaw sa kaliwa. Kaya yung ibang mga alagad, nag-react. Yuko. Pasensya po. Yan. Sensitive yung pag tinamaan Ate Connie ng lamig yung leeg ni Father. Ala na. Okay. So balik tayo. Yung bata, mahina, yan ang higit na nangangailangan ng proteksyon, ng pag-aalaga, pag-alala, at pagmamahal. Yan ang dapat tulungan, sabi ng Panginoon. Huwag niyong masyadong isipin ano ba yung magiging pwesto mo, kundi ano ba yung magiging paglilingkod mo sa mga nangangailangan na kapwa-tao. At sinasabing tayo, ikaw at ako, ang magsisilbing mukha ni Jesus, kamay ni Jesus, tinig o boses ni Jesus. Sa ating mundo ngayon, sa ating panahon ngayon, tanong, naging mukha na ba ako, ikaw, ni Jesus? Naging kamay na ba ni Jesus yung kamay natin? Naging yung tinig ba natin ni tinig na ni Jesus na umaalingaw-ngaw? Ang paghahari ng Diyos o sa paghahari ng Diyos
Iyon ang dapat nating isipin muna. Ano ba yung naging ambag ko? Ako ba naging mahalagang ambag sa komunidad? Ha? Sa simbahan na ginagalawan ko? Sa lipunan na ginagalawan ko? Yung akin bang mukha, yung aking mga kamay, yung aking tinig, yun ba mismo si Jesus na nakikita sa akin? Amen? Amen? Amen. Yun ang tingnan natin sa ating mga sarili. Ang mundo natin niya yung ginagalawan, no? Ang lipunan na ginagalawan natin. Sino ba yung mas pinakikinggan? Di ba yung may pera, may salapi, may kapangyarihan, may connections, may influence. Wala kang connections, wala kang ganda sa tingin ng mundo, pakikinggan ka. Nakita mo, pag magkaiba, pag tinignan mo talaga, pag tinimbang mo, yung nagkakamit ng katarungan. Sige, sa panahon natin ngayon, Ate Bing, sino nagkakamit ng katarungan? Siyempre, yung mga may connections, may taginting ng salapi, mga sikat. Pero pag ang mga pobre, ang isinalang, ano ang nakamit na katarungan? Madali kang patayin. Wala kang magiging reklamo. Madali kang mawala sa mundo. Kasi wala ka ng ganito. Wala kang connections. Di ba? Amen? Amen. Nagkakaintindihan ba tayo sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Sino yung mas pinoproteksyonan? Ate Mer, sige nga. Sabihin mo sa akin, sino mas merong proteksyon? Hindi na tayo babanggit ng pangalan. We won't drop names. Pero malinaw sa atin ang kalakaran. Kaya yung opening statement ko kanina, sports competition, makita mo dun kaagad. Makita mo talaga, paligsahan ng lakas at kapangyarihan. Kuya Roleng, di ba? Yan ang nangyayari. Pero yung sinasabi, yung sa paningin ni Jesus at yung plataforma ng ating Panginoong Hesukristo, nasusunod ba natin? Sino yung mahina? Dapat na tulungan, proteksyonan, ipagtanggol, mahalin. Sino nagkakamit ng protection? Alam niyo na, yung mga sikat, yung mga magagaling. Nakakalimutan natin na tayo pala may ambag doon kapag tayo umaayon doon sa mali. Ang ambag natin hindi para ang maitatag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manapa, nagiging dagdag tayo doon sa hindi pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Kaya't malinaw sa paanyaya ng Panginoon na lahat tayo, we are called to be servants to others. We are called to build the kingdom of God, the reign of God. Sapagkat naniniwala ang Panginoon sa iyo at sa akin, sa ating talento, sa ating kakayahan, sa ating lakas. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Yung talento, yung kakayahan, yung lakas na maihahandog natin sa bayan ng Diyos, sa mga mahal ng Diyos. At yung mga mahal ng Diyos, yung powerless, yung walang lakas at koneksyon at kapangyarihan at walang kayamanan. Doon papasok yung ating mahalagang ambag, ambag para sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Yung mga nangangailangan ng tulong. Yun ang wika ng ating Panginoon at paalala sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Gusto natin magtatag ng kaharian ng Diyos, yung nais ng Diyos, yung kanyang mukha, ang kanyang mga kamay, ang kanyang boses, tayo yon. Amen. Magsitayo.